Father, marami pong salamat sa hapon po ito. Salamat po sa naging availability, Lord, ng iyong pong mga anak na naririto. At salamat dahil alam namin, Panginoon, patuloy na hinuhubog niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Lord, patungkol po sa task na pinagkatiwala niyo po sa amin pagdating po sa pagwiwi ng mga kaluluwa, pagdi-disciple, Lord God, and yung cellular vision na meron po kami, Panginoon, yung care groups po namin, Panginoon. So patuloy, Lord God, na sa hapong ito, bagamat kami ay nag-aaral, pero dalangin ko po na matutunan po ng sistema ng aming pong pagkatao, Lord God, yung pong mga naririnig po namin, Lord God, na patuloy na kami po ay fire up, Lord, sa mga lessons, Lord God, na maririnig po sa araw na ito. Hiniling po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu niyo po, Ama, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Make our mind and heart, Lord, alive, alert, awake, Lord, sa hapon po ito, sa aming pong pakikinig, Panginoon. We welcome your presence at yung pagtuturo mo, Panginoon, siya pong patuloy namin na inaasahan, Lord, sa hapon po ito. Maraming pong salamat. Bless our time together, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So yung lesson natin ngayon is patungkol sa motivation for cellular growth. So ngayon, meron na tayong si Hazel nag-care group, si Jepoy, si Hazel tsaka si Nori magkatulong. Sa'yo, wala pang inaano si Lynette. Wala pa. Tapos si Daniela, ayan, nakalista. Consolidation group. So, yung tatlong friend. Pre-teens pa sila. Kasi hindi lang pinayagan yung isa. Nung papunta na po ako sa Kabul, sinabi na hindi na pinayagan. Nung sinundo ko na po sila, yung Sunday. Isa lang po yung nakapunta. Actually po dapat tatlo po din sila na teens. Isa pinayagan yung dalawa, isa lang po. So, yun. So, yung saktong-sakto kasi yun na meron tayong harvest event, kumbaga yung avenue kung saan pwede natin madala yung mga i-invite natin sa sa care groups natin, mga prospect natin na kung saan mag-start tayo ng care group. So, yan. So, maganda yung lesson natin ngayon at saka yung sa seminar natin. Diba dapat ang natin is yung 4 W's na instead ng seminar. Pero gusto ni Pastor na patuloy na maano yung heart talaga natin patungkol sa mga kaluluwa, sa cell group, at saka yung winning natin. Kaya itutuloy pa rin natin yung seminar natin. Ayan. So, yes. Ay, hindi nga pala ako. So, yung lesson natin, motivation for cellular growth. Siyempre, mga mag-start na. Si Maricel, wala ka pang care. Wala pa siyang care. Ayan. So, ang encouragement sa atin, di ba, na mag-start tayo ng care group natin within this season na nag-aaral tayo ng ating nag-aaral tayo ng ating SOM2. So, si Oni, wala pa din sa care group. Tulong muna kayo. Dalawa. Parang mag-start. Ito makapag-handle. Hindi pa pwede. So, yan. So, yung motivation, ang key verse natin dito ay Colossians 3:16 to 17. Sabi dito, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Ang haba na? Buti na lang di ako nag-absent.
Actually, hindi talaga yun ang key verse dito sa lesson. Pinaltang ko lang yan. Ay, parang mali yung pinoward ko dito sa Doon pala sa another with wisdom to matatagalan na tayo. Follow na lang yung No, to follow na lang yung mami. Susunod na yun. 3:17. Ginawang A at B. Colossians 3:16A. Tapos 17B. Whether in word or deed, do it all in the name of mali yung Jesus. send ko Make giving thanks to the God and Father. yung aking ano lesson. Admonish. You can admonish. With psalms, hymns, spiritual songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ang haba nga. So, ano ba yung motivation? So, ano kasi, di ba pagka ang isang tao motivated, kaya niyang gawin lahat. So, ang ano natin is ma-stir up palagi yung motivation natin para talagang maging masigasig tayo dun sa mga ginagawa natin. Isa daw sa secret ng pag-abot dun sa mga goals natin ay yung personal man yan, sa family man yan, o kaya ay sa paglilingkod man yan, ay yung magkaroon tayo ng constant motivation palagi sa sarili natin. Yung tipong kahit na nadi-discourage ka, pag may nagmo-motivate sa'yo, kaya dalawa kasi yung motivation na internal at saka external. Yung internal, ikaw mismo driven ka na gusto ko tong gawin, gusto ko tong maabot. Yung external naman, parang wala ka ng internal, parang naubos na yung internal mo. Pero merong mga nasa labas na pwedeng mag-motivate sa'yo. Hindi, sige lang, kaya mo yan. So, ganun yung ano ng motivation. So, ang motivation primarily is galing talaga yan sa Panginoon, syempre. Kaya naman natin ginagawa yung mga ginagawa natin, di ba? Dahil mahal natin ang Panginoon, alam natin kung ano yung kalooban niya. So, yung mga authorities na above us, yung mga magulang natin, pwedeng kapatid, pwedeng kaibigan, yan, yung mga care group leaders natin, mga ano yan, mga support yan na binigay sa atin ng Lord para makapagpatuloy tayo. Para makapagpatuloy tayo na abutin ko ano man yung pinapagawa sa atin ng Lord. So throughout the biblical history, madi-discover natin na ang Lord, ganun din siya mag-encourage dun sa mga taong tinawag niya. Tapos palaging nagbibigay siya ng aid. Di ba si Moses, merong Joshua. Yan. So, may mga aid palagi. Si Paul, marami siyang mga katuwang niya sa paglilingkod sa Panginoon. So, yung number natin, gusto natin, di ba, na talagang makastart at the least ng 3. Ang care group kasi, masasabi mo siyang care group, pagka meron ka ng tatlong kaluluwa na ginagather mo na. So, care group na yon. So, yun yung ano ng ating care group. So, itong lesson na ito, parang ang pinakang objective niya, yun nga, ma-define natin kung ano yung motivation, tapos ma-describe natin yung strategy na ginamit ni Nehemiah. Kung naalala niyo sa Bible reading natin, di ba, nakalampas na tayo kay Nehemiah. So, yun, kung ano yung strategy na ginamit niya para patuloy na encourage yung mga tao na i-build yung walls ng Jericho. So, tingnan natin, ano ba yung motivation? Yan. It is a set of factors. Yan, mga factors, conscious or unconscious, that determine an act or behavior. Na kumbaga, ito yung nagiging dahilan. Mga factors, pwedeng loob at labas, sabi ko internal, external, nagiging dahilan, or kung may goal ka, kung may pangarap ka, na nagdi-determine kung ano yung gagawin mo. Kumbaga, ito yung nagdidikta para gawin mo to. Sige, magpatuloy ka, parang ganon. So, it is what encourages an individual to move forward and walk in order to reach a goal. Yan. Yun ang motivation. Set of factors.
So, sabi ko nga, internal siya or internal, depende sa kung ano yung nag-a-affect nagbibigay sa iyo ng motivation. Yan, para abutin yung pangarap. So, yung mga tao sa paligid natin, maganda yun, nagagamit sila ng Panginoon para makita natin, ma-encourage tayo. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Yan. Just as in fact you are doing. So, number 2, yung patungkol sa motivation. Yan. Motivation and the correct attitude of the leader. Motivation and the correct attitude of the leader. Mali pala yung na-forward ko kay Pastor. Kulang yung na-forward ko sa'yo na ano. So, the following, the motivation and the correct attitude of the leader are evident in the following situation. Kasi, pag leader ka na, importante yung yung internal motivation mo. Kasi 'di ba ang buhay naman natin as a leader, kahit nga as a person na lang, 'di ba? Hindi naman siya palaging okay. 'Di ba? Hindi naman siya palaging okay. Yung spiritual life na nga lang natin, hindi na rin palaging okay, 'di ba? Hindi siya palaging nasa height na ganun. Pero bilang isang leader, importante na na-maintain natin kung ano yung motivation na meron tayo. Ang kagandahan sa church natin, di ba, yung isa sa tinuturo natin, kapag ka may vision tayo, kahit anong mangyari, focus lang sa vision. Yung vision natin na tinitingnan, isa yun sa malaking motivation na meron tayo para magpatuloy. Kumbaga, hindi lang yung sarili natin yung tinitingnan, hindi lang yung emotion natin yung pinagdidependehan natin ng mga pagdedesisyon natin, kundi kung ano yung pinapagawa ng Lord. Diba, kung may Vision 500 tayo. So, kung ito yung vision sa atin ng Lord, kung ito yung pinapagawa sa atin ng Lord, makapag-establish tayo ng mga care groups, mag-win tayo ng kaluluwa, pag-disciples tayo ng mga kaluluwa. So, papaano nito dinidetermine yung mga choices mo? May problema ka man, okay ka man, may pangangailangan ka man o ano. So, pwedeng ito yung maging guiding natin para hindi tayo naliligaw, hindi tayo nawawala sa linya. Yun ang isang katangian na dapat na develop sa atin ng mga leaders. Yan. So, tingnan natin kung saan, ito sabi niya, the motivation and the correct attitude of the leader are evident in the following situations. Saan natin makikita itong mga motivation at work sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige, i-change ko yung para makita natin yung, wait lang. Lesson 5. Yan, ito. Sabi nga dyan, we will be able to encourage others only if we adopt the correct attitude in the midst of circumstances that we face every day. So the leader who is prepared to face adversity is the one who has the ability to encourage others to go on with the cellular work. So the man who has the correct attitude knows what direction he will take. Alam mo naman, meron kang nilook forward eh. So, dapat alam mo, hindi tayo nadadala ng kahit anong bagay. He fosters the spirit of a conqueror and knows that optimism transforms adverse circumstances. So, kahit na hindi maganda yung mga sitwasyon, nakikita mo pa rin na maganda pa rin yung outlook mo. So, tama pa rin yung pagdidesisyon mo. So, sa anong mga sitwasyon? Una, letter A is facing adversity. Yan, facing adversity. So the common tendency of people is to get discouraged, diba? When an adverse situation comes that is least expected. So in moments of adversity, we might be mindful that he who comes to comfort you will not bring discouraging words. So, yung mga sitwasyon minsan na hindi inaasahan, mga hindi magagandang sitwasyon, yan, minsan mga disheartening na mga situations, common tendency natin ma-discourage, di ba?
common tendency natin manghina, wag nang magtuloy. Pero, sabi nga dito, a correct attitude is, in spite of adversity, is the one that Job had, even when so suddenly, he lost everything. Diba, alala niyo yung kwento ni Job. Diba, sa lahat nawala sa kanya. Mga anak niya, negosyo niya, di ba, yung cattle niya, lahat-lahat nawala sa kanya. Ikaw ba naman ang mamatayan ng ilang anak? Di ba? Namatayan ng ilang anak, namatayan ng lahat ng mga hayop, lahat talaga nawala sa kanya. Ang natira na lang siguro yung katawan, tapos nagkaroon pa siya ng sakit sa balat, di ba? Na hanggang ini-scrape na niya yung balat niya, di ba? So, grabe yung pinagdaanan ni Job. Pero ang sabi ni Job, di ba, yung mabubuting bagay lang ba ang kukuhanin ko sa Lord? At hindi yung mga, so, blessed be the name of the Lord. Parang ganun. Bless na pa rin ang Panginoon. Positibo pa rin siya dun sa nangyari sa kanya. So, yun. And then, letter B is facing negativism. Yan. Lalo na kapag marami kang mga kasamang mga negative. Si Job din, di ba? Yung asawa, sumpain mo na yan, Diyos mo, ano ka ba naman? Oo. Yan. So, tama. So, sabi dito, every winner must learn to move not according to circumstances. So, hindi tayo humahakbang ayon dun sa mga sitwasyon, kundi ayon sa kung ano yung sinabi na ng Lord sa atin. So, ano ba yung sinabi sa'yo ng Lord, di ba? Acts of negativism are like a poisoned arrow producing uncertainty. Yung mga negativism, di ba? Para sabi niya, para daw yung pana, yung araw ng pana na merong poison sa dulo, na nakakapatay talaga. So, every leader that has a triumphant attitude knows the power of the word. So, positive lang, and then yung power ng declaration. So, ito naman, yung kwento naman ni Joshua at ni Caleb, di ba? Very inspiring yung kwento nila, di ba? Ilan silang pinadalang spies doon sa sa promised land? 12, di ba? Yung 10, puro negative yung mga report. Naku, hindi natin kaya doon. Ang laki nila, ganito, ganyan. Pero yung 2, go sila. Si Caleb at si Joshua, di ba? Kaya nga, sila lang yung natira eh. Yung sa whole generation na yon, sila lang yung nakapasok sa promised land. Kasi yung the rest, talagang hinayaan ng Lord na mamatay sa sa wilderness. Ilang taon na kaya, grabe, ang lakas pa ni Joshua at ni Caleb. Kasama pa sila sa pagsako. So, we can clearly see that when the 10 spies were sent to inspect the promised land, most of them returned with a negative report. But the ones who acted with the spirit of faith conquered the promised land. Diba? Yun yung nangyari kay Joshua at kay Caleb. Letter C is facing fear, yung mga takot. Yan, fear, the most powerful enemy that every person wishing to triumph must face. Talaga. Diba? Anyone who has let fear take control of his life will not be able to begin with the basic steps to lead. Tama naman, diba? Pagka yung may takot ka, may mga doubts ka, hindi ka talaga makakahakbang. Pero pwede kang humakbang. Kahit may takot at may pag-aalinlangan. Yan. So, towards success. So, fear appears to be one of the most determinant causes of failure. And its specific mission is to make people turn aside from the purpose for which God sent them to the world. Tama. Diba? Tama. Okay? So, letter D is facing stress. Yan. Sino dito ang mga stress? Nung araw naman, wala masyadong stress. Oo. Sasabihin lang pa na. Stress na. Oo, diba? So, ngayon, masyado nang sikat si stress, diba? Kaya siguro talagang nagkakatotoo kasi masyado na siyang sikat at lagi na siyang binabanggit. So, stress comes because of excess work. Daming trabaho, kulang sa pahinga, at walang malinaw na pangitain or layunin sa buhay na nagkukos ng frustration. Yan. So, in order for a leader to avoid this, para ma-avoid natin yung stress,
he must strategically focus on his purpose. Ano ba yung purpose mo? Diba? Kasi kahit kanino ka magtanong, kapag yung buhay nila, alam nila yung purpose nila at nagagawa nila yun, masaya sila. Kahit may pagod, kahit na may discouragement, may kapayapaan, may kapunuan. Kumbaga fulfilled yung buhay. So without mistaking activity with productivity. Hindi kasi naman porket marami activity, productive na. So hindi nag-equal sa productivity yung activity. So clear goals and a healthy mind saturated with the Word of God and prayer help overcome these situations. Kung may pagod man, kulang sa pahinga, yan, itulog mo lang, upo ko lang, tas, alam mo, pag Sunday, kasi mula pagising ko hanggang maligo, wala talagang pahinga yun. Hanggang sa makaalis na ano, pag sasakay na sasakyan, doon ako, ay, yan, mapapahinga na ako sa sasakyan. Papapunta na sa church. So, kasi nga yung pagluluto ng ano, lahat-lahat, pag-prepare, yun. So, parang ganun lang. Parang, minsan bubuntong hininga ka lang sa Panginoon, di ba? Parang nare-relieve ka. Tapos, ika-quiet mo lang yung sarili mo, nare-relieve ka dun sa ano mo. Yan. So, tingnan natin si Nehemiah. Tinatawag siyang great example as a motivator. So, si Nehemiah illustrates the way in which a leader obtains healthy motivation and the ability to encourage other to do the work of God. Kasi yung ginamit ng Lord, diba, to rebuild yung walls. The first 4 chapters of his book are challenging. They teach us the strategies he used to encourage his people, defy his enemies, and achieve the objective of rebuilding the walls of Jerusalem. So even when the attacks of the adversaries continued throughout the execution of the assignment, Nehemiah always maintained a correct attitude. So the people would not get discouraged kasi may mga tumitilig din sa kanila sa kanya, dun sa pagre-rebuild ng temple. Pero siya, nanatili siya, alam niya kung ano yung gusto niyang gawin. Alam niya yung pangitain niya. Alam niya yung purpose niya na mag-i-rebuild yung temple. So what he did before the adverse situation is summed up in the following steps. Letter A, anong ginawa niya? He detect the abnormal situation and set up a solution. Kasi di ba na-captive sila sa foreign land. So Nehemiah gets to know that his people are in great trouble and disgrace and that the wall of Jerusalem has broken down. Kasi di ba nung araw, ang security ng bawat kaharian, bawat mga gobyerno, ay yung mga walls nila. Oo, di ba? Mga pader nila. Kaya matataas ang pader eh. Kaya nga, di ba sabi, kapag ka na-overcome mo yung gate, parang na-overcome mo na rin yung ano, yun, yung mga walls, sira talaga. So, ibig sabihin, prone sila talagang pasukin ng mga kaaway. So, when he uncovers this problem, he believes that the solution is in asking permission to rebuild the wall and to look for the resources to get it done. So, he encourages the people to do it. So, sabi nga, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in this case. So, kinausap niya yung mga Israelita. So, build natin yung wall. Rebuild natin yung wall. And then, anong ginawa niya? So, nakita niya yung situation, pinakita niya doon sa mga Israelites yung situation, nag-set up sila ng solution to rebuild the wall, and letter B, involve the whole team in the job. Yan, involve the whole team in the job. So one of the advantages of the cellular vision is that it is a job done by a team. Yung ating strategy na cellular yung ating sistema. So, yun ang kagandahan kasi team. Hindi lang basta pastor yung nagtatrabaho. Kasi yun naman din talaga ang ng Biblia. Kumbaga, to train you for you to be able to do the work. The fivefold ministry is there to train us and then para tayo, mga miyembro, gagawin din yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang yung pastor. Kasi yung traditional, di ba, parang pastor lahat ang gumagawa, nag-visitation. Ngayon, hindi yun yung sistema natin. We work and we reach communities through our cell group. Yan, sa pamamagitan ng mga cell group natin. So, team. So, this breaks the structure of the traditional church where all the responsibilities and commitments fell exclusively on the senior pastor. So, in this vision, everyone plays an important role in the problem solving
which is a crucial component. So, nag-reply yung mga Israelita, let us rebuild. Start rebuilding. So, they began this good work. And then letter C, visualize the future blessing as an agent of motivation. So, kumbaga, i-visualize natin yung future blessing na meron, yung ginagawa natin, di ba, sa care group, pagwiwi ng mga kaluluwa. But of course, higit dito, higit sa lahat ng ito, di ba, yung number, yung growth, yung blessing, makita talaga natin una-una yung heart ng Lord sa mga kaluluwa. Kasi yun talaga yung pinaka-matinding motivation natin. Yung motivation sa puso ng Panginoon natin na none should perish. Yun naman yung ating ano. So when we have clear goals, they become the driving that impulses to struggle beyond the circumstances. And we will no longer be disgraced. The God of heaven will give us success, sabi nga ni sabi ni Nehemiah. So ito yung magiging driving force natin, yung clear goals. May malinaw tayong goal. Then letter D, do a vigorous and organized work. So somehow, yung ating ginagawa, nag-harvest event tayo, yung mga care group meetings natin, consolidation natin, ito na yon. Ito na yung organized work natin. So the leader must be prepared for the job he is going to carry out. So when Nehemiah's people dared to build, their leader already had a work plan which allowed them to build the wall in just 52 days. May plano na. So tayo, may mga plano na tayo, di ba? So after ng harvest event, kailangan natin i-consolidate para talagang ma-ensure natin yung winning ng mga kaluluwang ito sa Panginoon. Sabi nga nung pinanood namin ng Thursday, usually sa mga invite sa mga wini-win sa Lord, kunyari sa 100, ang usually nare-retain dyan 10%. 10% lang. So, maliit lang. So, kung yung bisita natin last Sunday is 43, tama ba 43? Kung 43 yung palang i-consolidate natin. Kung 43 yung i-consolidate natin, so ilang kaya dyan yung magpapatuloy, di ba? Pero syempre, ang nasa panalangin natin, lahat ng yan ay magtuloy-tuloy sa Panginoon. Yun yung ating inaasahan. Bagamat yung sa study ay ganun, pero alam natin na ang Lord, hindi mo yan makukuha sa study. Hindi natin siya pwedeng limitahan ng numbers, di ba? Ng survey ng iba. Yan. So, visualize your future as a cell leader. So, paano mo nakikita ang sarili mo bilang isang cell leader, di ba? Ano yung ginagawa niyo sa cell group? Ano yung mga strategies niyo? Yan. And then, yun, organize work. And letter E, always remember the Rema word of God. For the purpose to be fulfilled, the Lord gives every person a specific word for his life. Diba? May specific word sa'yo ang Lord sa buhay mo, sa ministry mo, or sa buong church natin as a general, diba? Yan. So, this Rema word is an element to encourage the leader and the disciples. Its purpose is to prevent those from losing heart during the development of the cellular vision. So pagkaalam natin na meron tayong word sa Lord, na ito yung gusto ng Lord na gawin natin, you stick to it, at ito yung gawin nating encouragement. Hindi, sabi ng Lord, ito yung gagawin niya sa church natin. We are a church full of people. So ibig sabihin, gagawin ng Lord yun. Gagawin din syempre natin yung part natin. Be encouraged na talagang magpatuloy tayo in winning soul and in making disciples. Okay? So in conclusion, the great results of multiplication throughout the development of the cellular vision takes place because of the leader's motivation and of all those who are involved in the job. So lumalago yung gawain dahil dun sa buhay ng mga leaders na motivated. If you are fully motivated, always motivated to reach the goal, yung pangitain, yung pangako ng Lord na binigay sa atin, lalago yung gawain natin. Walang imposible sa Panginoon. So motivation is what encourages us to make an effort above the circumstances. This leads us to have the correct attitude according to the purposes of God, as Nehemiah did with the people in order to rebuild the walls of Jerusalem. Yan. So motivation is above. Pag may motivation tayo, we can go above
the circumstances na meron tayo. So, bilang application, anong area sa buhay mo, sabi dito, examine the area in which a person must assume correct attitude in order to be triumphant. Anong area sa buhay mo yung nakikita mo na parang kailangan mong magkaroon ng maayos na attitude para magtagumpay? Anong area sa buhay mo? So, examine mo anong attitude and be willing to change those which get out of your control. So, anong attitude mo ngayon na nakikita mo sa sarili mo na sa palagay mo makakahadlang para ma-reach mo yung goal. Yan, yung objective o yung vision. So, sa anong area ng buhay mo nakikita mo? So, number 2, purpose in your heart to become an excellent motivator for your family, for your work team, and purpose to be a person who is always led by the spirit of faith. Yan. Maging motivator naman din tayo sa family natin, sa team, sa church as a whole. Yan. And always be led by the Holy Spirit. Okay? Quiz. Ay, medyo. Gising. Gising agad. Number 1. Sabi dito, quiz. Kung naiintindihan nila yung strategy ng Lord na binigay kay Nehemiah. Okay, hindi na tayo magki-quiz. So, ang assignment natin is, yan. Write down the reasons that you have been discouraged, then tell how you found motivation again. Mag-ano kayo ng isang instance na kung saan na discourage kayo, and then paano kayo na-motivate ulit. So, yan ang inyong assignment. Okay? Meron kayong tanong tungkol sa motivation o may gusto kayong i-share ng mga experience? Last year ko na naman yung dalawang in-invite ko. Yung dalawa hindi sumama, yung isang sumama. Parang, namatibig ko rin na At least may isa. may isa pa. Sa tatlo may isa pa. Tama. Kahit isa lang. Tuloy pa rin. Ako nun, may experience ako na kahit isa lang umattend, I will go with my care group meeting. Ako, mami, parang mas na-motivate ako na sana ako umatin. Parang ayoko siyang tantanan kahit sabihin mo kung anong mangyari. Sabi ko, parang gusto ko yung pamilya ko. Yung kaibigan ko. Mas nakita niya. Gusto ko mas makita niya. Parang ayoko sukuan ko. Tuloy ko pa rin kahit di pa siya umatin. Gusto ko, pumunta ka pa rin. Hindi pa siya pumunta ka pa rin. Kaya ngayon TDK, di ba? Tutok, dikit, kulit. Tutok, dikit, kulit. Parang wag akong mag-discourage. Diba? Be strong and Courageous. do not be discouraged. Courage. Do not be dismayed. So, dumarating talaga yung mga pagkakataon na hindi maganda, mga sitwasyon na discouraging, pero tuloy-tuloy lang. Amen? Sige, pray tayo bago tayo dumako sa seminar. Father, marami pong salamat dahil alam namin na meron po kaming pinaka-the best na motivator within us, which is the Holy Spirit, Lord. And nandalain nga po namin, Lord, na sa bawat isa, panatilihin mong focus sa inyo at patuloy, Lord, na nakatingin sa mga pangako mo, Panginoon, sa amin. Sa pangitain nyo nga po, Ama, sa amin. Patuloy na nakatuon, Panginoon, sa magandang bagay na gagawin mo, Panginoon, Lord God, sa amin pong paglilingkod nga po, Ama, sa inyo. Keep everybody motivated, Lord God, and excited sa mga kaluluwa na pagkakatiwala nyo nga po, Panginoon, sa kanila. Keep everybody excited, Lord God, yung having the opportunity, Lord God, na ma-form ang isang kaluluwa, Panginoon, para nga po, Panginoon, sa inyo, sa pamamagitan ng winning and discipleship, Lord God. Bawat isa, Lord, maka-establish ng kanya-kanya mga care group, Panginoon, at magkaroon ng pagkakataon, Lord God, na talagang mag-win pa ng mga kaluluwa at mag-disciple, Lord.
Marami pong salamat, Lord God. Purihin ka nga po sa hapon pong ito, sa laso na ito, Lord God. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.